O ayan, edi lumabas din ang totoo na ikaw talaga ang nagkukumahog na maging presidente. Kunwari ka pa kasi. Sara Duterte for president, ayan tuloy ang sagot sa iyo ng Malacanang. Napakaaga pa talaga. Sobrang maaga pa. Tapos ibabato mo sa mga katulad na Speaker Romualdez na sila kuno yung ngayon ay namumuliti ka na. Sa anong paraan? Kaya ito yung nakakagigil sa sitwasyon ng mga Duterte. Yung kanilang kahayupan, yung kanilang kademonyuhan, yung kanilang ginagawang kasamaan, madalas ay pinapasa sa iba, madalas ay tinuturo ang iba. Ganon ang sistema ng utak na itong mga ito eh. Nag-announce na daw, pinag-iisipan na daw. Talaga ba? Pinag-iisipan? Ungak? Sa tingin ko, matagal yun ang plano yan. Tapos ngayon pinag-iisipan pa lang. Ano to? Napakaliwanag po na yung mga ganitong statement ng isang leader, katulad nga na itong Vice President, napakaliwanag na panggagago ito sa ating mga kababayan. Huwag niyo pong gaguhin ang mga kababayan natin. At sa inyo, sa mga kababayan natin na tila batuwang-tuwa pa kahit ninanakawan, tinatarantado, winawalang hiya at ginagago na itong mga ito. Come on. Talaga ba? Talaga ba? Hanggang ngayon, tuwang-tuwa kayo sa mga ganitong klaseng pautot at drama? Eto, usap-usapan daw, posibilidad. Anong usap-usapan? Matagal na itong plano na itong mga taga Davao. Baka nga ngayon pa lang, hindi pa ito nauupo. Meron ng pinaplano na susunod. Etong mga Duterte sa Davao, kung sino ang susunod sa National Post. Meron ng plano yung mga yan. At uulitin ko yung kanilang mga ginagawang napakaagang pamumulitika, kaya ginagaya kayo ni Mr. Bato de la Rosa, halimbawa, binabato nyo sa ibang tao. Pinaparatangan nyo yung mga kongresista, yung mga congressman na namimigay ng ayuda, nasa batas naman, naisabatas naman, naaprubahan naman, di ba? As if naman ang panahon ni Digong, walang ganyan. Talaga? Ayan, pinag-iisipan daw nga na sa Sara Duterte ang kanyang pagtakbo sa 2028. Ngunit nilinaw ng Malacanang na masyado pang maaga. So, deadma ang Malacanang. Yan po ang sagot ng Malacanang ng palasyo tungkol nga dito sa usapin na pagtakbo ni Sara Duterte sa 2028. Ulitin ko matagal na tong plano na itong mga to. At sino ang totoong nagtatrabaho ngayon? Sa tingin ko ay yung mga pinaparatangan na itong kampo ng mga Duterte na namumulitika na. Sila yung totoong nagtatrabaho ngayon. The likes of Bato halimbawa. Bay araw-araw kung saan-saan pumupunta. Araw-araw or saang lupalop man ng ating bansa, makikita mo yung kanyang mga tarpaulin, yung kanyang mga poster. Tapos namumulitika yung iba. Kayo, hindi pa mumulitika yan. Yung pag-attend nyo sa rally, halimbawa, na kuno naman ay peace rally yon. Talaga ba? Hindi pa mumulitika yan? At ang mga hinayupak na to talaga na nakakagigil din. At bakit etong mga kababayan nating uto-uto, bakit naniniwala pa rin dito sa mga ito? Formal na daw etong pahayag na ito ni Duterte. Kaya lang kasi, yun nga, ito po ay napakaaga pa ayon sa Malacanang. Tapos sasabihin, pag may ginawang kabalastugan, pag may investigasyon na ikinasa, na kuno ay pinupolitika siya dahil may plano siyang tumakbo. Wow! Talaga ba? Talaga ba? Tina-target kayo? Talaga ba? Yung star power as a politician daw ay pilit pinababagsak ng mga kalaban? Naku po, sino po ba ang totoong may kalaban? Kayo, lahat kasi ng ayaw sa mga kabalastugan nyo, ituturing yung kalaban, ituturing yung kaaway. Ulitin ko lahat ng hindi sang-ayon sa kabalastugan na itong mga Duterte, ituturing talagang kaaway ng mga yan. Ganyan kalala. Good luck.